Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Merry Christmas! Maligayang Pasko sa inyo mga kabisyo. Disyembre 1. Ang bilis, no? Grabe, Sabi no? niya sinasabi natin eh. Uutot mo lang yung Nobyembre, Correct. Disyembre na. Dighay mo lang to, Enero na. Diba? Grabe, Kurap mo, no? Pebrero na. Sa totoo, napakabilis. Time flies. Napakabilis talaga ng takbo ng panahon. Sobra, as in. Kanina nga, partner, nung kami papunta dito sa station, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, napakarami pong kailangan gawin. Pero sana po, ma-enjoy pa rin yung season. Diba? Yes. Kasi minsan, sobrang matindacious na aligagatay sa mga bagay-bagay na nakakalimutan natin na dapat ini-enjoy itong season na ito. Totoo 'Di ba? yun. Yun. Kasi parang ang daming kailangan tapusin, may mga year-end, natataranta sa mga ganitong klaseng preparation, may bubuing mga programa, may mga party na kailangan gawin, 'di ba? May mga budget na kailangang ubusin, 'di ba? Mga napakarami na nakakalimutan natin na huy. Kaya may ganitong kaganapan kasi birthday ni Jesus una at para mag-enjoy po tayong lahat. So, yun po ang pinakamahalaga. Kahit na alam po namin sa araw na ito at simula kagabi, 'di ba? Talaga napakarami ang nalungkot dahil sa Katniel. Alam mo talagang sobrang sabi ko nga sa post ko kahapon, partner, yung Katniel lang, yung talagang love team na lahat ng teleserye nila at saka pelikula pinapanood ko. Katniel fan ka pala. Oo, Katniel fan talaga ako. Sobra. Kaya I'm sure lahat naman po tayo relate sa usaping Katniel na broken-hearted po tayong lahat. Kaya nga nag-post ang Love Radio Manila kagabi na tambalan lang ang sakalam, 'di ba? Stay strong, guys. Kapit lang, hindi mabubuwag ang tambalang ito. Kapit lang, Nicole and Chris, di ba? Totoo, kasi alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman Katniel. Kapag halimbawa, yung si Brad Pitt. Sharon and Gabby. Di ba? Madami. Kung sino man, kung ano mang henerasyon, di ba? Luma man o bago. Kapag alam natin na parang feeling natin forever sila, at ang tagal-tagal nila, tapos bigla sila maghihiwalay, lahat tayo apektado. Di ba? Yung kapitbahay mo nga lang, apektado ka na naghiwalay sila nung jowa niyang hindi naman kagandahan eh. Ito pa kayang iniidolo mo, 'di ba? Kaya correct. Gets naman natin yung feeling ng lahat kung bakit madami ako mga nabasa na ayaw nila magluto kagabi, mainit ang ulo, ayaw magpagupit sa mga salon kasi baka mainit din ang ulo ng mga bets, 'di ba? Kasi mali mo Katniel din sila, 'di ba? Yung mga ganon, affected tayo pero ganun po talaga eh. People come and go, hindi natin talaga masasabi. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi po ito mga kabisyo. Take each day at a time. Ang bawat araw na meron po tayo, enjoy po natin kasi hindi po natin masasabi kung hanggang kailan yung taong yan sa buhay mo, yung relationship sa buhay mo, yung trabaho na meron ka, yung career na meron ka, yung gamit na meron ka. Baka mamaya, sinasawalang bahala mo lang yung phone mo. Hindi mo masyadong inaalagaan pero tingnan mo pag nawala, diba? Hindi ba tarantang-taranta ka? O talaga mababago lahat ng ang itinerary mo kapag nawala ang isang importanteng bagay na minsan ipinagsasawalang bahala natin. Tama. Totoo yun mga kaibigan, that happiness are in the details eh. And these details are mostly taken for granted. Totoo yan. Diba? For example, yung paglabas mo ng bahay, hindi mo napansin ang ganda ng sikat ng araw. Totoo. Diba? Pag tiningnan mo yun, magpapasalamat ka, Lord, ang ganda naman pala ng umagang ibinigay mo sa akin. Minsan sa sobrang busy po natin, yung nagkukumahog tayo na teka, attend ako ng magandang party, hahanap ako ng magandang damit. Well, that's it. Okay lang naman din yun. At exciting naman yun. Tsaka season naman talaga yan ng damitan at partihan. Oo, talaga naiintindihan naman natin yun. Kaya lang sa sobrang kumahog natin, sa sobrang taranta palagi natin, busy yung isip natin, diba, preoccupied na siya ng napakaraming bagay. Yung mga ganitong detalye na pagsikat ng araw na napakaganda, hindi mo na napapansin. Correct. Totoo yun namin, may sinabi yung pare, one time umattend ako ng misa,
one time. Oh my gosh. Kaya pala, nung isang araw nakita ko yung sa may bandang alak-alakan mo may kaunting sunog. Dumikit kasi ako doon sa ano. Nung minsang nagpunta ka sa simbahan, umapuy ka. Saan ka nadikit? Natilamsikan ako ng holy water. Kaya nga. Dahil yan sa pag-apoy mo sa simbahan. So nung minsang nagsimba ka, ano sabi ni Father? Oo, sa sobrang busy nating mga tao, hindi na natin napapansin yung mga magagandang bagay na hindi naman natin binabayaran, na nandyan lang sa tabi-tabi, hindi natin pinapansin pero sobrang mahalaga. Yung tipong mapansin mo lang may paru-parang dumapo sa bulaklak. Ganda nun. Ang ganda nun hindi mo lang na-appreciate. Correct. 'Di ba yung aso mo na sumalubong sa iyo, hindi mo rin siya na-appreciate. 'Di ba yung mga ganung bagay na hindi natin napapansin na pinagsasawalang bahala natin, 'di ba? Bagay na nagbibigay po sa atin ng kaligayahan na hindi lang po natin pinagtutuunan ng pansin. At kailangan pagtuunan din po talaga ng pansin, yes. 'di ba? Kasi ito yung mga bagay na hindi man natin hiniling, 'di ba? Pero ibinigay po sa atin. At ito yung mga bagay na wala pong bayad. Yes. Yung pagbili mo ng damit, may bayad yan. Totoo. Diba, yung puspusan yung paghahanap mo ng magandang damit kasi kailangan kabugera pagdating ng party. Truth. Diba, gumastos ka dun. Pero yung pagtingin mo sa sikat ng araw, yung sunrise mga kaibigan, yung sunset, libre po yan. Wala pong bayad. Hindi mo babayaran. Yung pag-inom nga ng malamig na tubig. Diba, sobrang minsan din na natin na-appreciate. Ay, grabe, ang sarap, ang ginhawa. Correct. Diba, happiness are in the details. And details are mostly taken for granted. Wag nating i-take for granted. Yes. Siguro talaga madali lang naman sabihin talaga, pero kung aligaga ka, hindi mo na makita yung araw, 'di ba? Pero take a breath. 'Di ba? Take a moment. Yan. Totoo. Alam mo 'yon, yung bigyan mo yung sarili mo ng moment just to take everything in. Yes. And kunyari, just for this moment, realize na it's the first day of Christmas, 'di ba? Ganun, unang araw ng Pasko, napakasayang season. Let's take it all in. Isipin mo kung gaano katindi yung magiging happiness o kababawan ng kaligayahan natin. Kung ang bawat detalye nakikitaan natin ng happiness. Correct. 'Di ba? Kung ang bawat detalye katulad nga ng simpleng pag-inom ng tubig, 'di ba? Malamig na tubig, merong malamig na soft drinks. Correct. Kung na-feel mo yung ganun, edi very good. Kasi kung hindi mo na nakikita yung mga maliliit na yung happiness sa maliliit na mga detalye at hinahanap mo na lang siya sa mga malalaki, baka ma-disappoint ka at baka malungkot ka. Kasi hindi naman, correct ka, hindi naman kasi sa lahat ng oras malalaki. 'Di ba? Malalaki yung mga sorpresa, malalaki yung mga biyaya, hindi madaming mga maliliit na biyaya, 'di ba? Yun nga lang wala kasi sipon ngayon Yung isa ka sa mga hindi tinamaan ng ubo, apaka ang ganda ng pakiramdam no na ang dami ko pong kakilala, ang gagandang mga babae, kung umubo talaga may mga laman. May kulay pa. May kulay pa. 'Di ba? Dahak pa more. Diba? Mamerde-merde pa. Sa trot. Manilaw-nilaw, mamerde-merde. Manikit-nikit, malagkit-lagkit. Diba? Imagine yung lahat. Pero yung wala kang nararamdaman, isa ka sa mga hindi tinamaan, diba? Isang napakalaking biyaya yon. So, marami pong grasya mga kabisyo at wag po nating kalilimutan yon, diba? Although, alam mo, partner, yung Christmas season talaga, no, may kaakibat talaga din siyang yung parang extrang kalungkutan. Kaya nga sabi daw nila, dapat maging mas sensitibo tayo kasi hindi naman lahat masaya pagka Pasko. Lalong-lalo na kapag halimbawa nawala ng somebody, yan nga katulad ng Katniel breakup, 'di ba? May mga ganun talagang mga eksenang kalungkutan. May ganun yung Pasko parang tinitriple, kina-quadruple niya, binubonggahan niya, may na maximum level niya. Kung ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Totoo extra emotional may ang ganyan. Bawat tao, ang maraming tao. May extrang kurot, 'di ba? May ganun pa, may ganun kapag kapaskuhan Pero bottom line is, let's enjoy itong bawat araw ng Kapaskuhan. Ito na po talaga yung December na. Totoo yun. No? Bilis. Yung ma-realize mo lang na kasama mo pala ang pamilya mo ngayong darating na Pasko. Blessing yun. Oo, sobrang napakagandang blessing nun. Totoo. Ito lagi yung isa rin sa magandang example. Malapit po kami sa Rojas Boulevard. So talagang ilang lakad lang namin na nakikita po namin ang napakagandang sunset. Yes. Diba? Yung kunyari, bad mood ka the whole day. O stress na stress ka, broken-hearted ka, pag napadaan ka lang ng Rojas Boulevard, nakakakalma siya makakalma ka talaga. Kung hindi traffic ha.
Actually, medyo okay nga din yung traffic kasi mas nananam na mo yung sunset. Hindi rin, kung nagmamadali ka, partner. Hindi, pero totoo. Diba? Nakikita yan eh. Oo, nababago talaga yung mood mo na parang, ay, ang galing. Walang magsasabi, ay, ang pangit ng sunset. Wala. Every time na madadaan ka dyan, wow, ang ganda. At ilalabas mo yung cellphone mo. Tendency is, lagi mong ilalabas ang cellphone mo at pipicturean at i-video yung sunset kasi sa Manila Bay kasi ang ganda. And sometimes, these are taken for granted. Na parang, ay, nakakabago pala ng mood yung sunset. Yung mga ang nagtitake for granted yan, yung mga araw-araw dinadaanan to eh. Oo. Yung mas na-appreciate siya ng mga taong hindi taga dito sa atin. Oo. Parang ang ganda pala dito. Ano kayong feeling na araw-araw ganito yung nararamdaman ninyo? Oo. Alam mo, for ilang years nag-work ako sa corporate sa Makati, no? So nakikita ko talaga mga building na malalaki, kalsadang masisiki, puro one way, mga ganyan, 'di ba? Mga ganon. At because it's mga taong business, business yun sa Makati nagmamadali yung mga tao. BCD, DCE. Oo, yan. Basta siya, nagmamadali yung mga tao dyan. Kasi yun naman talaga, yun ang hub siya business district. BCD, ganon. So, nung napunta ako dito sa Love Radio, parang mga ako sa laki ng kalsada. Pag napunta ka kasi sa Manila Broadcasting Company, ang laki po ng kalsada namin. Oo. Kaya nga dito ginaganap yung Aliwan Fiesta eh. Yes, kasi napakalapad ng kalsada. Sana nga dito umalis dito kahit kailan. Sabi nila sa inyo yan? Hindi, sa bus namin. Bakit? Nagtatrabaho dito. Hindi kami din. Sa amin din to. Taga dito kaya kami. Oo, taga dito kami. Ang ganda ng daan namin dito sa CCP. Magaganda pa yung mga puno. Sa true. May fountain kami sa may harap. Kaya nga. Maganda yung fountain. Yung mga ganyan yung dapat nating ma-appreciate na meron ako nakikitang ganito kalaking kalsada everyday. Ang sarap sa pakiramdam. Ganyan. Kung ikaw naman nasa kabisihan, pwede mo rin makitaan ng magandang detalye yan. Ang ganda naman dito, busy lahat. Yes. Parang lahat naligaga na maghanap ng pagkakakitaan, 'di ba? Yung mga ganong klase mga detalye, mga kabisyo. See, it's all in the perspective. Yes, POV mindset ba mindset? Yes, minsan talaga makakikitaan mo ang maliliit na bagay ng kasiyahan na hindi mo kailangan gumastos, hindi mo kailangang mag-effort ng sobra. Yun ang pag-inom ng tubig na malamig na uhaw ka. Di ba ang sarap sa pakiramdam noon? Sobrang appreciation na pwede mong maramdaman doon. Yun ay kung napapansin mo pa yun. Oo. Diba? Mapansin mo pa, dapat pansinin pa natin yun. Yung pag-utot ng masarap pa. Diba? Na may counting friends. Utot with friends. Di ba may ganun may ganung utot na ay ang sarap, di ba? Ako yung pag-ihi talaga, partner. Yun talaga. As in, na-appreciate mo pa ba yun? May pag-exhale talaga ako na, sarap. Minsan sasabi ko talaga. Ikaw pala yung dinig namin hanggang labas. Sarap na sarap sa pag-ihi. Hindi kasi, ewan ko kung na-experience nyo pumabili sa usawa or na-experience yung mahirapang umihi. Kailan ba yun? Nung nagkasakit yata ako parang na-hospital ako, tapos may ganung part. Na UTI ka. Oo, yata. Tapos ang hirap, parang nakakabaliw. Hindi ka makaihi. It's a normal body function. Oo. So kung nakakaihi ka ng matiwasay, walang problema, yung malakas, malagripo, di ba? Yan yung sinasabi nating happiness in the details, di ba? Yan yung sinasabi nating detalye na minsan we take for granted, pero isang araw hindi ka makaihi ng maayos. Totoo yun. Hindi ba't napakahirap? Kaya yung nakapaglabas ka ng utot na yung masaya, di ba? Nakapaglabas ka, nakapagwiwi ka. Masarap talaga yun. Masarap sa pakiramdam. Basta again, all your body parts functioning normally, isang bagay na dapat ipagpasalamat po natin, di ba? Pero syempre, hindi naman din tayo hihindi sa mga malalaking regalo. Oo. At malalaking mga grasyang dadating kung meron man, di ba? Nakaka-excite palalo sa yun. True. Bonus na yun eh. Di ba? Yung mga darating bang ibang mga surprises mula sa ibang tao. Diba? Maliban sa POV natin, bonus yun mga kaibigan. Correct. At yun yung magandang maging practice natin. Hindi lamang dahil Pasko ngayon na dapat maging positibo tayo sa mga, diba, sa perspective natin. Correct. Gawin po natin siya everyday. All throughout the year, i-practice natin. Train your body, train your mind, train your heart na maging ganito yung perspective mo. All throughout the year, magiging masaya ka. Ang dali-daling sabihin, no? Kami nga, hindi namin magawa lahat to eh. Sinishare namin para magawa nyo din. Para magawa nyo, di ba? Kung di namin kayang gawin, malay nyo, kaya nyo. Correct, di ba? At least kami, nagpaalala, di ba? Na ganito yung mga dapat gawin. Correct. Di ba? Napakaraming aligaga ngayong araw na ito. Ang daming mga pupuntahan, natataranta, maghagilap ng kung sinong sponsor sa ganito, sinong hihinga ng raffle, ganyan. Basang importanticious, kailangan gawin na lahat ng mga kailangan tapusin, pero do not forget to enjoy the season.
Totoo yan. Lahat tayo nag-check ng calendar ngayon. Sure. Diba? Ano Bawat bang araw. gawin? Teka, ano pa ba yung medyo maluwag ko? Ay, teka, busy na pala ako sa mga susunod na araw. Ngayong weekend pala, fully booked na ako. Alam mo nga, partner, hindi ko nga alam kung tayo ito because it's our job. Or mga tao... Hindi rin, no? Generally siguro. Feeling ko lahat. Lahat din tumitingin naman. talaga ng kalendaryo kasi sunod-sunod po yung Christmas party. Kasi baka mamaya, na pupuntahan natin. Baka mamaya kasi yung mga iba, parang hindi sila relate. Ano ba sinasabi lang, busy-busy sila? Ba't kami parang ba't parang kami parehas lang? Kasi totoo Like ako, I would say na sobrang busy natin. Kasi kunyari titingnan ko yung calendar ko ha. Ngayong, puno-puno siya. Mula today hanggang Monday. Hanggang May. Hanggang may sayad na ako. Kararaket. Hanggang may sakit ka na. Hanggang may sakit na ako. Hanggang May. Hanggang may saltik na ako. May sayad na ako. Ganyan. Tinitingnan, ano siya, Christmas party siya na ho-hostan ko mula today until Monday. Ganon. So, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Pero that's me, nag-host ako. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya lang, edi isa lang party mo. So hindi ka busy. Kaya nga, baka yung mga tao hindi makarelate, parang, bakit sila busy? Bakit hindi kami busy? Diba? Ewan ko lang, kaya nga parang, is it just us because it is our job? Or, talagang generally medyo aligaga? Feeling ko generally medyo aligaga kasi bili-bili regalo. Feeling ko marami. May extrang pera. May 13th month na ba? Parang wali pa. Wali pa rin. Kaya pero okay lang yan. Sinisingil na, wala pang pambayad. Pero nakakaaligaga talaga. Hindi, okay lang yan. Ubus na lahat ng mga ubus na lahat ng mga kita nila, 13th month nila, tayo meron pa. Yan so sila naman ng aligaga. Correct. Sila naman ng taranta. Tayo, masaya. Ganyan. Mga gano'n na. Siguro ex-aligaga. Pero ex-aligaga rin talaga siya. Para dun sa mga, tulad natin, nag-host. Correct ka. Nag-organize ng events, mga gano'n. Busy kami sa mga yung mga job-related events namin. Correct ka. Yung mga Christmas party, ang dami nag-i-invite sa amin, kahit appearance lang, makikain lang. Correct. Yung iba, hosting talaga. True. O yung iba din, busy yung maraming tao. Kasi, kunyari, nagtatrabaho sa company. Sila assignment. Sila assigned. Correct. Meron silang Christmas party doon and malamang yung family reunion. Di ba? Kaliwat kanan din yan. Sa side ni ganito, sa side ni ganyan, nag-organize ng Christmas party. O ganito. So, everybody's busy. Aligaga. O ganito, kung di ka busy, maghanap ka ng kabisihan para relate ka sa usapan. Kasi na-imagine ko, bakit parang aligaga yung usapan nila lagi? Ako naman hindi aligaga. Isa lang ang kumpanya ko. Isa lang naman yung nakabook ko na Christmas party. Bakit parang tarantay tambalan? Well, whatever it is, just let us all enjoy the season. Kung malungkot po tayo sa Katniel, sabi nga nila, let's together grow and heal. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Facebook. Aligaga din po ba kayo? Busy ba kayo ngayong December? Busy ba kayo? Kasi inaalala ko, partner, nung time na hindi pa ako si Nicole Leala, nung time na ako si Emmy na nagtatrabaho sa bangko, kung ganun din ba yung aligaga ko of course, hindi kasing aligaga. Aligaga lang ako kasi yun lang talaga ugali ko. Pero yung bang calendar na puno, parang hindi naman ganun. So gusto ko malaman dun sa mga tambalanista natin, kayo po ba ganun ba? May ganun po ba kayo? May aligaga feeling? I-message nyo lang sa amin. Diba? Si Blesilda Gahi, ako ma'am and sir, aligaga sa mga gawaing bahay. Si Christian Basas, yes, year-end party namin mamaya. Ayan. Bilis ha? Sabi ni Sagittarius Jade Marie, maglaba ka para busy ka din. Si Kendra Dalida, sabi niya, aligaga gastusin ang 13th month. Ayan. So, iba't ibang na. May 13th month pay na. Oo. Ako hindi ko sasabihin sana all kasi okay lang yan. Oo, kahit wag muna. Oo. Para medyo ma-stretch ng konti yung True, pera ang budget. Correct. Ako, I've learned my lesson. Hindi ayoko masyadong maaligaga kasi totoo yun eh. In the past years na sobrang tumatanggap talaga tayo palagi ng hosting. Minsan hindi mo na na-appreciate ang maraming bagay.
lumipas talaga yung Pasko na pagod ka, na parang hinayaan mo lang siyang lumipas. Ako, parang na-experience ko, na-observe ko lang, na wala yung excitement ko na magkaroon kami ng family reunion. Doon, nagkaroon kami doon. Kasi pagod ka na eh. Na parang, parang, ang dami haggard ka na. Ang dami ko na matitikman. Samantalang dati, preparation pa lang, nag-uusap-usap kami ng mga family members. Oh, this is your pledge. Sa akin, ang bag mo. Sa akin yung kinulob, sa iyo yung embutido. Mga ganun. Excited kami doon eh. Sa akin yung kinulob, sa yung kinulam. Di ba? O ang assigned color ng shirt ng pamilya mo is yellow, sa akin is blue. Ganun yung preparation namin. And nung mga nakaraang taon, parang, sige, maka-attend na lang ako. Considering that is our family reunion. Which only happens once a year. Yes. Na parang nawala yung spark na yun. Teka, mas importante ito eh. Oh, diba? Wala nang spark. Iba na pala, bumalik sa Kasi Katniel. pagod ka na parang hindi mo na rin tinapos. Kasi correct. pagod ka na before. Antok ka na. Correct. Pagod ka na the previous days eh. So, nung sasalubong kami ng New Year, parang ako na yung unang nagyaya. Sabi ko, highlight yun eh. Highlight ng family namin. Oo. New Year, yung New Year salubong. Oo. Yes. Mga ganon. So, sabi ko, sige, I'll try to manage my your schedule. Yes, yan. busy. Ganon. Hindi lahat. Yan, sabi naman ni Darlie Sunshine, very alagaga ang November to January. Buhay negosyante. Yan, yun din yung mga busy, yung mga nagnenegosyo, yung mga SMEs and siyempre, yun, pati yung mga taga-SM, alam mo, isa sa mga kinahahangaan ko ng bonggang-bongga, yung mga nag-gift wrap. Oo, kaya. As in, talagang, haba kayo ng pila ngayon. Magdagdag po kayo ng extra station, ha? Para, kasi marami talagang magpapabalot ng regalo. Kaya nga yung mga iba, kahit mal yung paper bag, bibili na lang kasi ang haba ng pila. Kaya lang, iba pa rin yung yung parang naka-gift wrap siya na maganda yung presentation. Ang ganda ng ganun. So, I guess madami naman talaga ang aligaga. Yan. Tama. Yung mga may mga negosyo. Kasi extra mas may extrang pera yung mga tao, so di syempre mas may extrang bibili. 'Di ba? So extra rin yung gagawin mo kung kunyari ang pinoproduce mo lang every month ay 100, kapag ganitong season 200, 250, mga ganyan, 'di ba? Kaya nga may mga iba ang aga ng Christmas party nila. Meron akong hinostan na Christmas party yung restaurant ng Chibo, November 14. Oo, ganun kaaga. Kasi partner, dahil restaurant sila, hindi na nila ma-afford na ma-miss etong season na to, because this is their season. Siyempre sa restaurant nila gaganapin yung marami mga Christmas parties, at kung hindi man sa restaurant nila, magki-cater. So, inagahan nila. Diba? Kasi matigil ang operation. True, diba? Pero iba naman, post-celebration. Meron din naman ng January, ganyan. Correct, iba March. Oo, yung mga iba May. Meron totoo. May kalabuan. May katagalan. Hindi na natuloy. Meron din ganun. Sa sobrang kabisihan. Ito naman kasi, 'di ba, parang ako partner gets ko yan eh. There was a year na sobrang pagod talaga tayo, na hindi ko talaga na-enjoy yung season, na parang ano ba to? Bakit parang diba, pagod ako? Ako nagkaroon ako ng realization. Anong season? Anong year yan? I forgot which year eh. Pero of course it was pre-pandemic. Pero basta there was a year na sobrang sunod-sunod siya na before I knew it, na pala, Pasko na. As in like literally 24th na. Ganun. Kasi usually kapag after the 25th, mangilan-ngilan na lang yan ng mga parties eh. Nagsisiksikan talaga yan mula ngayon hanggang 19. Yan, usually ganyan. So yun, before I knew it, parang sobrang busy na. So yun din na sinabi ko na next year medyo mamimili ako. Tapos, ayun, hindi na natuloy kasi sayang eh. Sa bagay, kasi lumalapit yung palay, correct, di ba? Bakit tayo hindi? Ako naman, partner, may ganun ako na napagod. Tapos ako naman, this year, parang na-realize, ito yung isa naman din sa realization ko, kailangan lang bumalanse. Ibig sabihin, kung may sunod-sunod, dapat meron talagang moment na I will take a breath and take in and enjoy the moment. Ganon. Yun, na hindi iinit yung ulo ko sa pagod. Yung ganon. And then, kasi partner, apakarami na kasing host. So, para kunin ka pa din is an extreme privilege and blessing. Kaya, kahit sunod-sunod, hindi ako humihindi. Yung biglaan ko ng Monday, sabi ko, ay, tamang-tama, sa buong linggo, Monday na lang ako available.
At least di ba, na ma-manage mo. Oo, Yun hindi, naman ang tsaka, importante. na-realize ko, partner, I enjoy naman pala what I'm doing. Yung hosting it, nag-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Wag lang sana, in the name of Jesus, mag-give up yung katawan. Di ba? Yung, May, pagdating ng May sakit, gano'n. Sabi nga may babayarang malaki sa ospital. Sabi nga ni, si Mayat de la Rosa, partner, ang kanilang Christmas party early din on Sunday. So, sabi nga ni Madam Mayat, ayan ang gusto ko. Yung tipong nagsusuka ka na sa pagod. Ganon katindi. So, pero yes, kung aligaga ka man, ang daming ginagawa, very good din naman yan. Makakakita ka naman ang POV mo din naman talaga dyan is thank you Lord for I am busy. Thank you Lord, meron po akong pagkakakitaan, 'di ba? Kung ikaw ay nasa negosyo, thank you Lord. Ang dami pong order, 'di ba? Nakakapagod pero dagdag income din naman ito. Pero don't forget the happiness in the details. Yes. Yung ako ang nalungkot lang ako, partner, kasi alam ko magiging busy ako at hindi ko magagawa. For this year, for the first time in so many years, hindi ako yung put up ng Christmas tree namin. Laging ako dapat yun. Kaya lang alam ko, kinitingnan ko yung calendar ko, na pagka sa akin ko pa isinalalay yung pagtayo ng Christmas tree namin, baka December 28 na. 2024. Baka Halloween na. Baka Halloween na. next year. Oo, baka ganun. So, hindi na lang. Na-miss mo tuloy yung moment na-miss ko tuloy yung moment na yun. So, sabi ko, kahit na-miss ko yung tsaka partner, dati, ini-ensure ko na ang daming ilaw sa labas ng bahay namin. Ngayon, dahil busy na rin yung mga nagkakabit, tapos sabi ko, December na, wag na natin pakabit. Konti lang yung ilaw, yung mga ganon. So, yan yung mga iti-take note ko, yung happiness in the details. Kasi yung detaling yun, na makakita ko na maraming ilaw sa labas ng bahay namin, masayang-masaya ako dun eh. Totoo yun. Minsan yun yung mga ganun yung sinasabi natin na nami-miss natin and take for granted natin. Sa true. Ako, yun nga, I've learned my lesson. Isa sa mga unforgettable experiences ko, though long time ago na to, kailan tumatak talaga sa isip ko yun eh. Nung tumanggap tayo ng hosting sa tree lighting. Salubong. New Year's Eve, partner. Na parang tumatak talaga sa isip ko na masaya naman. Masaya yung masaya inuman. Yung Yun di ba? Experience. Liquor brand. Oo. Tapos yun may syempre may fireworks na parang masaya yung experience. Kaya lang pag-uwi mo sa bahay, sobrang lungkot mo. Correct. Bakit? Tapos na. Kasi hinihintay ka pala ng pamilya mo eh. Correct. Yung diba? ako yung nanay ko, pinaluwas ko pa noon eh. Sabi ko, sasalubungin natin bagong taon. Kaya lang natapos kami doon around 2 a.m. na. So pag-uwi ko sa kasama bahay. Kasama ba ako noon? Yung ba yun? Tayong dalawa. Dalaga pa ako noon. Oo. Yung pag-uwi mo ng bahay, parang tulog na silang lahat. Totoo. At saka kahit magputukan kayo, tapos yung putukan. Totoo. Para kayong tanga nun. Kayo na lang 2:30 nag-Judas belt. Maingay na kayo, hindi na kayo nakakatuwa, di ba? May mga luces kami, hindi na rin namin nagamit. Although, January nang at nung time na yon, partner. Saka pagod na din ako, hindi ko na rin nakain yung masarap na spaghetti na luto ng nanay. Sayang, malamig na, malungkot na yung lechon. Na parang, mas mabigat yung lungkot na naramdaman ko instead na ma-highlight yung experience do sa fireworks display na tinanggap natin ng New Year's Eve. Sabi ko, next time din ako tatanggap talaga ng New Year's Eve, kailangan kasama ko talaga yung buong pamilya ko. Correct. Kung manrarakit ka, isama mo sila, di ba? 98 sila. Yung angka namin, may higit 100 eh. hindi ka na kinuha kahit kailan ng company. Sabi, naku, kapag in-invite mo pala yan as host, di ba, 98 yung dala. Kumbaga sa amin, most awaited yung moment na yun, yung New Year's Eve. Tapos na-miss mo siya. Kasi nagagaling yung family members namin from sa iba't ibang different lugar, places. Tapos nagkikita kami sa isang bahay, nung bahay ng lola namin. At doon namin ginagawa lahat, New Year's Eve. Tapos isa pang hindi ko rin makakalimutan. Kasi before, ang company natin, organizer tayo ng Metro Manila Film Fest. Kung natatandaan mo pa yun. Yes. New Year's, Christmas Eve naman yun. Yung parada ng MMFF. ng float, 'di ba? So kami po since kaming organizer, natatapos yun madaling araw na eh. Ingress at egress, meaning pagdadala ng kung ano mga gamit hanggang sa pagbabaklas ng stage. Nandun tayo. Kasama ba ako dun? Oo. Ewan ko naabutan mo yun. Ilang hindi years ko yun. matandaan. So nakikinoche ba ako sa hindi ko kakilala. Totoo, may nag-invite lang sa akin na parang So kumain ka na dito, di ba? Oo. Minsan kumakain ako dito. Kaya lang siyempre may kanya-kanyang pamilya din nag-uuwian eh. Di ba? Parang mag-isa naman ako sa stasyon. So sumama ako sa listener na parang,
dito ka makinoche buena sa amin. Pero kahit na 'di ba parang masaya, iba pa rin kasi hindi mo kasama yung sarili mong pamilya. Tawag na lang ng tawag sa iyo yung family members mo. Nung time na yun wala pang video call. Wala, call lang. So call lang talaga. Load. Kung wala ka pang call card. Oh my God, call card. Wala ka pang call card, pang load. Hindi mo matatawagan. Iwasan ko talaga maging busy ng ganung araw kasi intended yon for my loved ones. Oo, tama. Mga Totoo ganon. yan. So kailangan i-manage lang. Tama. Alam mo natandaan ko yung na yan, yung hosting na yan. Yan din yung sinabi ko noon eh. Sabi ko, ang lungkot. Hindi na ako tatanggap na New Year's Eve na racket, na hosting. Nung minsan meron nagtanong sa akin, may isang taon, sabi ko, papayag lang ako kapag ganito yung bayad nyo sa akin. Yung nag-etchos lang ako, partner pumayag. 1 million agad? Hindi. Grabe ka naman. Baka may mangutang sa akin. Ang tawag doon? Alam nyo naman, nababago kasi talagang prinsipyo ayun na nga, nabago nga ang prinsipyo ko, partner, nung pagdating sa pera. Kasi gets ko yan. I truly remember that. Kasi yung kliyente natin niya, wala siyang iba, bago mag-countdown, wala siyang ibang ginawa kundi ipa-shot tayo. Hindi ko makakalimutan yun. Sumampa ako sa stage, nakasya-shot ko lang. Alam mo yun, yung parang dalaga pa ako, yung parang shot-shot talaga, ganyan. Tapos, yun nga, pag uwi ko din ng bahay, malamig na yung spaghetti. Gising naman sila, pero yung pinilit lang nilang gising pero malamig na yung spaghetti, kailangan pang initin kasi hindi mo na siya na-enjoy, parang mga ganon. So, basta may mga sebo na yung mga, yung mga mamantikang pagkain. Correct, mga ganon. So, sabi ko din talaga sa sarili ko, yun nga, nagkaroon ng isang year na sinabi, Tapos sabi ko, naku, hindi kasi talaga ako nag-host ng New Year Sabi ko, pero siguro kung ganitong amount, pwede. Pumayag, partner. Pero na-experience ko dun, partner, naman, ang uwian naman namin ng Laguna, talagang ganun din. Right after the countdown, dumiretso din kami agad ng, kung na-experience mo, partner, libre yung toll. Sa mga oras na yon, libre yung toll. Yun, so dire-diretso yun, lahat nakataas yung mga toll gate. So dire-diretso, pero kahit dire-diretso na, alauna na rin ako narating ng bahay, 1:30. Na rin, malamig na rin yung spaghetti. Bakit ganun? Parang ang lungkot ng spaghetti. Yung spaghetti talaga yung nagdagdag ng kalungkutan. Parang ang dami mong na-miss. Actually, kasi yun yung spirit That's the spirit of the season na na-miss mo. Totoo, yung pagkakabit nga ng Christmas tree, din siya Yun yung spirit na gusto mo ma-experience. Huwag ka na nga. Diba? Masyadong masakit sa kalooban ko, Char. Hindi, pero kasi totoo. Yun babawi ako next year. Kasi yun, totoo, yung pagkakabit ng ilaw. Totoo. May kasamang joy yung mga ganong klase ng activities. Diba? Yung pag-shopping, nakakaaligaga, pero yun din yung spirit Correct. Ako, I love it. I love yung spirit ng season. Season. Kaya talagang, kahit aligaga, talagang I will take a moment. Yun naman yung mga, ang mahalaga naman dito, meron man tayong namimiss, meron din naman tayong natututunan. Na, okay, correct, sige. Correct. Hindi ko man nagawa yung ganitong klaseng bagay, babawi naman ako sa ganitong klaseng bagay. Correct. Kaya kung kayo halimbawa nagtatrabaho sa malayong lugar at may chance kayong makabalik sa pamilya nyo ngayong Pasko, di ba? Gawin nyo po. Diba? Pasensya na doon sa mga OFW, pero may mga OFW naman talagang ginagastosan nila yung pag-uwi kasi talagang moment ito for them na makauwi ng Christmas dito sa Pilipinas at makasama yung pamilya nila. Tama. Do it, 'di ba? Kasi priceless po yung ganong klase ng experience. Correct. And that's the spirit of Christmas season. To be with your loved ones, with your family. Yes. Ayan. Mamaya tayo ulit banding. Oo nga. Pahinga, ganyan. See you later. See you later, mga kabishos. Mamaya ulit, kwento ng Bornay.